O teka, wag mo munang scroll. May tatanong ako. Isa ka ba sa mga nahirapan din maghimay lagi ng isda? Lalo na sa bangus dahil matinik to? Hirap na hirap kang kumain kahit na gustong gusto mo yung lasa nito, lalo na yung mga taba-taba niya. Late ko bang nadiskubre, pero the best palang gamitin yung boneless bangus sa pagsisigang o kahit anong luto ng bangus pa. At least hindi ka na mahirapan maghimay, tuloy-tuloy na yung kain mo. Mas mafe-feel mo na rin yung sarap at saka mas ma-appreciate mo talaga. Tara, umpisa na nating lutuin to. Naghiwa nga lang ako dito ng sibuyas. Quarter ko lang to. Tapos kamatis. Tapos yung talong pinitas ko na rin sa bakuran kasi nasisira lang din ng ulan. Tapos pakuluan na natin to sa tubig. Saktong pakulo lang gagawin ko dito. Tapos ayan, pag kumukulo na, timplahan natin ng patis. Konti lang kasi may alat na yung sinigang mix. Ihulog na natin dito yung bangus. Kasabay ng talong at pechay dahil mabilis lang maluto to kaya pinagsabay-sabay ko na. At kapag kumulo nga ito at malambot na yung talong natin, luto na yung ating sinigang. Tara! Mga kabsat, ito na yung niluto nating sinigang. O ha? Na bangus. Boneless. Tapos meron tayo ditong patis mansi. Lagay natin yung sili dito. Yan. Tama din, hindi na naglamesa. Yun. Oh, amoy maanghang din. Yan, pakadurog natin. Yan po tayo. At least di na mahirap, 'di ba? Patanayan nga natin na hindi mahirap kainin. Yan. Unang kagat. Doon agad sa may parang palikpik. Uy, maanghang yung sili. Naiwan yung anghang sa kutsara ko. Atin yan. Bigyan pa natin siya. Buyas. Hirap na hirap ako lagi kumain ng bangus. Pwede naman palang boneless bangus lagi. Kahit sa paksiw, ganito na lang ano ko. Boneless na lang. Tingnan natin yung laman ng sili. Lagyan na natin dito sa plato natin. Ang pinakatinik lang niya dun sa ano, ang mga gilid tsaka palikpik. Ito may palikpik to. Ang sarap. Alam mo, hindi ka na nahihirapan. Merong mang tinik pero bihira.
Hmm. Ito, part na buntot. Hmm. Sarap. Kami nag-i-enjoy ka na ngayon sa bangus. Ang hanggang sili. Sarap. Guys, try nyo po yung ganito. Gusto ko nga bistek na bangus. Tapos paksiw na bangus. Ano pa ba? Ano pa bang luto sa bangus? Basta yung mga bangus na may sauce or may sabaw. Ayan. Ang gagawin ko is ano na lang. Boneless. Pero pag prito, okay naman yung tinik. Prito naman eh. Ayan, meron tong tinik. Balikpik niya dito. Ayan o. Meron to. Ayun. Nagkamali pa nga ako dito eh. Nung pinalinis ko to. Sabi ko, islicein lang. Hindi ko napatanggal yung ano niya. Yung mga kaliskis niya. Kaya ang ginawa ko, ako na lang nagkaliskis. Ang hirap nga eh. Halos madurog eh. Buti na lang, buhay pa sila. Ay. Buyas. Papak na lang. Siyempre, tinanong ko si mama neto. Hindi ko naman siya sinolo.
Sarap, nag-enjoy ako. Alam mo yung parang ang bilis-bilis lang nakain, di gaya kapag yung hindi boneless yung bangus na niluluto ko at kinakain ko. Sobrang hirap magimay. Kahit ako pag nakikita ko yung sarili kong kumakain, ng hirap na hirap dun sa mga tinik. Nainis din ako eh. Hapon. Yan mga kabsat, hanggang dito na lang tayo. Sana nagustuhan nyo yung kinain natin. Kung kagaya ko kayo na hirap lagi magimay ng isda, boneless na bangus na lang po yung bilihin nyo para kahit anong luto, hindi kayo mahirapan magimay. Actually, nakita ko yan nung umuwi kami ng Antipolo. Yung pinagluto kami ng tita ko ng adobo tsaka ng ayun nga, sinigang na bangus. Tapos, ayun, sabi ko, ba't wala yatang tinik to? Tapos boneless pala. Tapos sabi ko, ganyan na nga lang din gagawin ko. Wow. Tapos ayun, nung nagpunta akong palengke, naalala ko siya. Tapos ang daldal ko nga, hanggang dito na lang po tayo. Subscribe po si Mama Tess, yung ate kuya ko, si Lovely, at pa-follow po sa aking Facebook page, tsaka sa TikTok. Yun na po. See you guys sa next video. My God bless.